Isang pangako ang binitawan niya sa kanyang pamilya, isang pangarap ang dala niya sa pag-alis. Ngunit sa isang iglap, ang pangakong iyon ay naging isang bangungot at ang pangarap ay naging isang sentensya na nagbabadya ng habambuhay na pagkakakulong sa isang banyagang lupa. Ito ang kwento ni Diane Almonte, isang pangkaraniwang Pilipina na may pambihirang tapang, isang domestic helper na ang tanging hangad ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga mahal sa buhay, ngunit natagpuan ang sarili sa gitna ng isang malawak na operasyon ng droga sa gitnang silangan. Paano nga ba ang isang maleta na puno ng pag-asa ay napalitan ng mga kahon na puno ng ilegal na sangkap? At paano ang isang simpleng pagnanais na makatulong sa pamilya ay nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan, kung saan ang tanging pag-asa niya ay ang katotohanang pilit na iwinawaksi ng mga taong pinagkatiwalaan niya? Ating balikan ang isang paglalakbay na puno ng panganib, pananabik at isang matinding pagsubok sa katatagan ng isang babae, isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamadilim na gabi ay nagluluwal ng pinakamatapang na mandirigma. Oktubre taong 2016. Sa Ninoy Aquino International Airport, ang hangin ay puno ng halo-halong amoy, amoy ng jet fuel, ng kape mula sa mga kiosk at higit sa lahat amoy ng pananabik at pamamaalam. Sa gitna ng libu-libong kwento ng pag-alis at pag-asa, naroon si Diane Almonte, 27 taong gulang, Tubong San Pablo, Laguna. Nakatayo siya sa mahabang pila sa departure area, mahigpit ang hawak sa isang maleta at isang maliit na bag. Ang maleta ay puno ng mga damit at ilang personal na gamit, ngunit sa kanyang puso, ito ay sisidlan ng mga pangarap. Pangarap para sa kanyang pamilya. Si Diane ang panganay sa 3 magkakapatid. Sa kanyang mga balikat nakasalalay ang bigat ng responsibilidad na karaniwang pasan ng isang panganay sa isang pamilyang Pilipino. Bago siya umalis sa kanilang maliit na tahanan sa Laguna, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina, hinalikan sa noo ang kanyang ama at tinapik sa balikat ang kanyang mga nakababatang kapatid. Babalik ako, ang bulong niya na may kasamang ngiti na pilit itinatago ang sariling kaba. Pagbalik ko, mapapalaki na natin ang ating tindahan. Makakapag-aral ka na sa kolehiyo, sabi niya sa kanyang bunsong kapatid na ang mga mata ay puno ng paghanga at pag-asa. Ang bawat salita ay isang pangako, isang kontrata na nilagdaan hindi sa papel kundi sa puso. Sa tulong ng isang lisensyadong recruitment agency, natanggap si Diane bilang isang domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang sahod, bagamat hindi astronomical, ay sapat na upang maging tulay mula sa kanilang kasalukuyang kalagayan tungo sa isang mas maginhawang bukas. Habang nakaupo sa boarding area, pinagmamasdan niya ang mga eroplanong dahan-dahang gumagalaw sa tarmac. Bawat isa ay may dalang daan-daang buhay, daan-daang kwento. Sa isip niya, siya ay isa lamang sa kanila, isang pasahero patungo sa kanyang kapalaran. Ang takot, kaba at pananabik ay naghahalo sa kanyang dibdib, isang pamilyar na pakiramdam para sa sinumang unang beses na aalis ng bansa. Ngunit nanaig ang pag-asa, ang imahe ng kanyang pamilya ang nagsilbing kanyang lakas. Pagdating sa Riyadh, ang unang sumalubong sa kanya ay ang init, isang tuyo at nakakapasong init na tila dumidikit sa balat at humihigop ng lakas. Ibang-iba sa mahalumigmig na klima ng Laguna. Mula sa bintana ng sasakyang sumundo sa kanya, tanaw niya ang isang mundong bago sa kanyang mga mata. Mga naglalakihang gusali na gawa sa salamin at bakal, mga kalyeng malalapad at maayos, at mga taong may suot na tradisyonal na kasuotan. Ito na ang kanyang bagong mundo sa susunod na 2 taon. Ang kanyang mga amo ay isang mayamang mag-asawa na walang anak. Si Khalid Al-Motairi, isang negosyanteng nasa edad 40, at ang asawa nitong si Hibak Kasim, 38 taong gulang. Sa unang tingin, sila ay tila perpekto. Ang kanilang tahanan ay isang malaking villa sa isang tahimik na subdivision, malinis, moderno at napapalibutan ng mataas na pader. Sa unang araw, ipinakita sa kanya ang kanyang magiging trabaho at ang kanyang maliit ngunit maayos na silid. Mabait sila, magalang at tila nirerespeto ang kanyang presensya. "Huwag kang mag-alala, Diane," sabi ni Hibak sa kanya sa wikang Ingles, "ituring mo kaming pamilya." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nangungulilang puso. Ang mga unang buwan ay lumipas ng maayos at payapa. Ang kanyang trabaho ay simple, paglilinis ng bahay, paghahanda ng pagkain, at pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng mag-asawa. Madalas ay tahimik ang bahay, lalo na kapag nasa trabaho si Khalid. Sa mga panahong iyon, ang tanging kasama ni Diane ay ang katahimikan at ang sarili niyang mga iniisip. Sa gabi, pagkatapos
Pagkatapos ng kanyang mga gawain, nauupo siya sa tabi ng maliit na bintana ng kanyang kwarto. Mula roon kitang-kita niya ang buwan na nagniningning sa madilim na kalangitan ng disyerto. Ang buwang iyon ang kanyang naging tulay pabalik sa Pilipinas. Iniisip niya marahil sa parehong sandali nakatingala rin ang kanyang ina, iniisip siya, ipinagdarasal ang kanyang kaligtasan. Ang pangungulila ay isang aninong laging nakabuntot, ngunit ito rin ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya naroroon. Ngunit sa likod ng payapang fasad ng tahanan may mga aninong unti-unting gumagapang, mga senyales na hindi napapansin sa unang tingin ngunit nagiging malinaw habang tumatagal. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. May mga pagkakataong napapansin niyang may mga hindi pamilyar na taong pumapasok sa bahay, mga lalaking Arabyano na seryoso ang mga muka. Madalas, dumarating sila sa hating gabi kung kailan dapat ay mahimbing na ang tulog ng lahat. Walang pagpapakilala, walang paliwanag. Papasok sila sa opisina ni Khalid, mag-uusap ng pabulong at aalis na kasing tahimik ng kanilang pagdating. Sa bawat pagbisita nila, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumabalot kay Dayan. Gusto niyang magtanong, ngunit sino siya para questionin ang ginagawa ng kanyang amo? Isa lamang siyang kasambahay. Ang kanyang lugar ay sa anino, hindi sa gitna ng entablado. Habang lumilipas ang mga buwan, mas dumadalas ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga usapan ni Khalid sa telepono ay palaging palihim. Lumalayo siya, bumubulong sa salitang hindi niya maintindihan at ang kanyang boses ay may diin ng pagkaapurahan. May mga kahon, malalaki at kulay brown na madalas idinadala sa bahay at inilalabas din pagkalipas ng ilang oras o araw. Ang mga ito ay laging selyado at may mga pagkakataon na bigla na lang mawawala si Khalid sa loob ng ilang araw nang walang paalam o paliwanag. Pagbalik, tila mas pagod at mas iritable. Si Dayan ay isang matalinong babae. Alam niyang may mali. Ang payapang tahanan na kanyang pinasok ay may itinatagong sikreto, isang sikretong madilim at mapanganib. Ngunit ano ang kanyang magagawa? Ang takot ay isang pader na humaharang sa kanyang pag-usisa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang buwan ng remittance na ipinapadala niya sa Pilipinas, ang perang nagbabayad sa mga utang at nagpapaaral sa kanyang kapatid. Pinili niyang maging bulag, maging pipi, maging bingi. Hanggat hindi siya sinasaktan, hanggat maayos ang trato sa kanya, mananatili siyang tahimik. Iyon ang kasunduan niya sa sarili. Isang kasunduan na malapit nang masira sa isang paraang hindi niya kailanman inasahan. Isang gabi noong Disyembre 2016, ang pagkakataon ay kumatok sa kanyang pintuan. Wala ang kanyang mga amo, umalis para sa isang biglaang lakad. Isang bihirang pagkakataon na nag-iisa siya sa malaking bahay. Ang katahimikan ay halos nakakabingi, ngunit sa isip ni Dayan may ingay, ang ingay ng kanyang pag-aalinlangan. Sa sala nakasalansan ang tatlong kahon na kadadating lamang kaninang hapon. Ito na marahil ang pagkakataon niyang masilip ang katotohanan. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Pigil ang kanyang hininga, dahan-dahan siyang lumapit sa mga kahon, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Pilit niyang nilalabanan ang takot na baka may biglang bumukas ng pinto. Gamit ang nanginginig na daliri, sinubukan niyang bahagyang buksan ang tape na nagseselyo sa isa sa mga kahon. Isang matapang na amoy kemikal ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Hindi ito amoy ng pabango, hindi rin ng pagkain o ordinaryong gamit sa bahay. Ito ay isang amoy na banyaga at mapanganib. Sa wakas ng bahagya niyang maiangat ang takip, tumambad sa kanya ang laman. Hindi mga damit, hindi mga gamit, kundi mga pakete. Maraming pakete na maingat na nakaselyo sa plastik, nakabalot ng pulido. May mga marka at numero sa bawat isa, mga kodigong hindi niya maintindihan. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung ano ang mga ito, ngunit malinaw sa kanya na ito ay ilegal. Bago pa niya maisara ng tuluyan ang kahon, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa labas ang gumulat sa kanya. Halos mapatalon siya sa kinatatayuan. Ang kanyang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Hindi siya makagalaw, hindi makahinga. Mga yabag. Mabibigat na yabag ang marahang papalapit mula sa main door. Sa sobrang kaba, mabilis niyang isinara ang kahon. Inayos niya ito na parang hindi ginalaw at sa isang iglap nagtago siya sa madilim na sulok ng kusina sa likod ng isang asok sa kanyang silid. Pagkapasok, isinara niya ang pinto ng walang kaluskos, pinatay ang ilaw at humiga sa kama, nagtalukbong ng kumot na parang wala siyang ginawa. Ngunit
Ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. Ang mga larawang nakita niya sa loob ng kahon, ang mga selyadong pakete, ang amoy ng chemical ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sa labas, naririnig pa rin niya ang mga yabag at ang mahinang usapan ng mga lalaking dumating. Ngunit sa isip ni Diane, si Amelia, iisa lang ang malinaw. Isang malaki at mapanganib na sikreto ang kanyang natuklasan. At ang sikretong iyon ay nakatira kasama niya sa iisang bubong. Sa mga sumunod na araw, ang bahay na dati payapa ay naging isang kulungan para kay Diane. Ang bawat kilos ng kanyang mga amo ay kanyang binabantayan. Bawat pag-uusap nila sa telepono ay tila isang banta. Ang kanilang mga ngiti ay tila mga maskara na nagtatago ng madilim na katotohanan. Ang dating respeto ay napalitan ng takot. Ang dating tiwala ay naging isang malaking pagdududa. Pinilit niyang maging normal. Naglilinis siya, nagluluto, ginagawa ang lahat ng kanyang tungkulin na parang walang nagbago. Ngunit sa loob-loob niya, nag-iipon siya ng lakas ng loob. Ano ang dapat niyang gawin? Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang tumakas. Ngunit paano? Nasaan ang kanyang pasaporte? Hawak ng kanyang amo? Saan siya pupunta? Wala siyang kakilala sa syudad na iyon. Ang embahada, paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung isipin nilang kasabwat siya? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ninanakaw ang kanyang pagtulog at nariyan ang kanyang pamilya. Ang mukha ng kanyang ina, ang pag-asa sa mga mata ng kanyang kapatid. Kung aalis siya, paano na ang perang ipinapadala niya buwan-buwan? Paano na ang kanilang maliit na tindahan, ang pangako niya? Ang bigat ng responsibilidad ay tila isang kadena na nakapulupot sa kanyang mga paa, pumipigil sa kanyang pagtakbo. Kaya't gumawa siya ng isang mapanganib na desisyon, ang manahimik. Ipipikit niya ang kanyang mga mata, tatakpan niya ang kanyang mga tainga, magbibilang siya ng araw hanggang matapos ang kanyang kontrata. 2 taon. Titiisin niya ang 2 taon hanggat hindi siya direktang sinasaktan o ginagawang kasangkapan sa kanilang mga gawain, mananatili siyang isang anino sa loob ng bahay na iyon. Isang multo na naglilinis at nagluluto, walang nakikita, walang naririnig. Inisip niyang iyon ang pinakaligtas na paraan. Isang malaking pagkakamali na halos kumitil sa kanyang kinabukasan. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang Disyembre ay naging Enero at ang Enero ay naging Pebrero ng taong 2017. Ang tensyon sa bahay ay lalong tumitindi. Mas dumalas ang pagdating ng mga bisita sa gabi. Mas maraming kahon ang pumapasok at lumalabas. Si Diane ay naging isang eksperto sa pag-iwas. Kapag naririnig niyang may darating, agad siyang nagkukulong sa kanyang kwarto. Umiiwas siyang magtagpo ang kanilang mga landas. Ngunit ang takot ay hindi nawawala. Ito ay laging naroon, isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Isang gabi ng Pebrero, ang katahimikan ay biglang binasag. Isang malakas, paulit-ulit na kalabog sa main door ang gumising sa natutulog na bahay. Hindi ito ordinaryong katok. Ito ay isang marahas na pagwasak. Sinundan ito ng mga sigaw sa wikang Arabo, mga boses na puno ng awtoridad at galit. Mula sa kanyang kwarto, narinig ni Diane ang kaguluhan, ang mga yabag ng mga taong tila nagmamadali at nagkakagulo sa itaas, ang basag na tunog ng salamin, ang mga sigaw ng kanyang amo. Ang takot na ilang buwan niyang kinimkim ay sumabog sa isang iglap. Nanginginig, dahan-dahan niyang binuksan ng bahagya ang pinto ng kanyang silid, sapat lang para makasilip. Ang kanyang nakita ay isang eksena mula sa isang pelikula. Ang sala na ilang oras lang ang nakalipas ay malinis at tahimik ay puno na ngayon ng mga lalaking armado, nakasuot ng itim na uniforme at balabal sa mukha, mga pulis. Sa isang iglap, ang bahay ay napuno ng tensyon at panganib. Nakita niya si Khalid at si Hibak, ang kanyang mga amo, na nakadapa na sa sahig, ang kanilang mga kamay ay nakaposa sa likuran. Ang dating anyo ng kapangyarihan ay naglaho, napalitan ng takot at pagkagapi. Ang mga kahon, ang mga misteryosong kahon na naging sentro ng kanyang mga pangamba ay isa-isang binubuksan ng mga pulis. Hindi na maingat, kundi marahas. Ang mga takip ay tinatanggal, ang mga laman ay ibinubuhos sa sahig. At doon sa ilalim ng matapang na ilaw ng kanilang mga flashlight, nakita ni Diane ang katotohanan sa kanyang pinakakasuklam-suklam na anyo. Mga pakete ng puting pulbos, daan-daan, nakahilerang parang mga produktong maingat na inihanda para sa merkado. Droga. Ang kanyang pinakamasamang hinala ay kumpirmado. Hindi makagalaw si Diane. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Pinapanood
Pinapanood niya ang lahat na parang isang masamang panaginip, umaasang magigising siya anumang sandali. Ngunit hindi ito panaginip, ito ang katotohanan. At ang katotohanang iyon ay papalapit na sa kanya. Isang opisyal na may matangos na ilong at seryosong mga mata ang napansin ang bahagyang bukas na pinto ng kanyang silid. Sumenyas ito sa dalawa pang kasama at sa isang iglap nasa harapan na niya sila. Ang dulo ng isang rifle ay nakatutok sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, nanginginig, walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. "Sino ka?" tanong ng opisyal sa wikang Ingles. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon. "Diane Almonte niya, ako po ang katulong," nauutal niyang sagot. Tinitigan siya ng opisyal mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Walang awa, walang simpatya. Sa paningin nito, hindi siya isang biktima, isa siyang posibleng kasabwat. Sa halong takot at pagkabigla, dinala siya palabas ng bahay kasama ang iba pa. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang pisngi, ngunit hindi nito napawi ang init ng kahihiyan at takot na kanyang nararamdaman. Isinakay siya sa isang sasakyan ng pulis kasama ang kanyang mga among nakaposas na. Sa huling pagkakataon, sinulyapan niya ang bahay, ang lugar na dapat sana ay naging kanlungan ng kanyang mga pangarap, ngunit naging simula pala ng kanyang pinakamalaking bangungot. Sa presinto, ang mga ilaw ay masyadong maliwanag at ang hangin ay amoy luma at desperasyon. Pinaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa isang maliit na silid. Nagsimula ang interogasyon. Sa unang araw, halos hindi makapagsalita si Diane. Ang tanging alam niya ay ang katotohanang wala siyang kinalaman sa mga kahong iyon. Paulit-ulit niya itong sinabi, ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang sa pandinig ng mga investigador. Ang kanyang pangalan ay agad na naisama sa listahan ng mga taong iniimbestigahan. Para sa kanila, ang lohika ay simple: nakatira ka sa bahay, alam mo ang nangyayari. Ang paninirahan niya ron ay sapat na ebidensya para pagdudahan ang kanyang posibleng partisipasyon. Sa mga sumunod na araw, ang mga tanong ay paulit-ulit, parang sirang plaka na walang tigil. Sino ang mga lalaking bumibisita sa bahay? Anong oras sila dumarating? Alam mo ba ang laman ng mga kahon? Saan dinadala ang mga iyon? Magkano ang binabayad sa iyo para manahimik? Sa bawat tanong, ang tanging maibibigay ni Diane ay mga pira-pirasong detalye. Ang mga oras ng pagdating ng mga hindi kilalang tao, ang mga sandaling bigla siyang pinapalabas ng bahay para hindi makita ang transaksyon, ang kakaibang pakiramdam na may mali ngunit wala siyang lakas ng loob na alamin. Ang kanyang katotohanan ay tila mahina at kulang sa harap ng bigat ng akusasyon. Ang kanyang pananahimik noon para protektahan ang sarili ay siya na ngayong ginagamit laban sa kanya. Habang siya ay nakakulong sa isang selda kasama ng iba pang mga babae, sa kabilang panig ng mundo, sa San Pablo, Laguna, isang tawag sa telepono ang dumating. Isang tawag mula sa Riyadh na magpapaguho sa mundo ng pamilya Almonte. Nang marinig ng ina ni Diane ang balita mula sa isang kamag-anak na nagtatrabaho rin sa Saudi, halos mabuwal ito sa kinauupuan. Ang kanyang anak, ang kanyang panganay, ang pag-asa ng pamilya ay nasa kulungan. Ang dahilan, droga. Ang salitang iyon ay parang lason na kumalat sa kanilang maliit na tahanan, pumapatay sa bawat hibla ng pag-asa. Ang iyak ng isang ina ay umalingaw-ngaw, isang iyak na tumawid sa libu-libong milya, isang iyak na hindi marinig ni Diane sa kanyang malamig na selda. Nagsimula na ang pinakamahabang laban sa buhay ni Diane Almonte, isang laban hindi lang para sa kanyang kalayaan, kundi para sa kanyang pangalan, kanyang dignidad, at sa mga pangarap na binuo niya para sa mga taong pinakamamahal niya. Sa loob ng kulungan sa Riyadh, ang mga araw ay gumagapang ng mabagal. Ang bawat umaga ay pareho, ang tunog ng bakal na rehas, ang amoy ng siksikang selda at ang bigat ng kawalan ng katiyakan. Para kay Diane, ang bawat paglubog ng araw ay isang paalala ng isa na namang araw na malayo siya sa kalayaan at sa kanyang pamilya. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, isang sinag ng liwanag ang nagsimulang tumagos. Nagsimulang kumilos ang Embahada ng Pilipinas sa Riyadh. Ang balita tungkol sa isang Pilipinang kasambahay na nadamay sa isang malaking drug bust ay mabilis na nakarating sa kanila. Isang welfare officer ang dumalaw kay Diane sa kulungan. Ang pagdating niya ay parang tubig sa isang taong nauuhaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakakita si Diane ng isang kababayang handang makinig. Ibinuhos niya ang lahat, ang kanyang takot, ang kanyang mga hinala, ang kanyang pagsisisi sa pananahimik. Ang welfare officer ay nagbigay ng kaunting pag-asa, tiniyak sa kanya na gagawin ng embahada ang lahat para mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Ngunit nagbigay din ito ng babala, magiging mahirap at mahaba ang laban.
Ang sistema ng hustisya sa Saudi Arabia ay istrikto at hindi basta-basta. Habang naghihintay si Dayan, mas lumalalim ang investigasyon ng mga autoridad. Sa bawat ebidensyang lumalabas, mas nagiging malinaw ang lawak ng operasyon. Ang kanyang amo, si Khalid Al-Motayri, ay hindi isang maliit na manlalaro. Siya ay isang mahalagang bahagi ng isang international drug syndicate na may koneksyon sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Ang kanilang bahay ay isa lamang sa maraming safe house na ginagamit para sa pag-iimbak at distribution. Ang katotohanan ito sa isang banda ay nakakatakot. Ngunit sa kabilang banda ito rin ang nagbigay ng pag-asa. Isang malaking sindikato ay may sinusunod na istruktura at sa istrukturang iyon malabong magkaroon ng puwang para sa isang simpleng kasambahay na tulad niya. Samantala sa Laguna, ang pamilya ni Dayan ay hindi tumigil sa pagkilos. Sa maliit nilang bahay, ang altar ay laging may sinding kandila. Walang araw na hindi lumuluha ang kanyang ina habang paulit-ulit na nagdarasal. Ang kanyang ama na matagal nang mahina ang katawan dahil sa sakit ay pilit na humahanap ng paraan. Lumapit sila sa mga lokal na opisyal, nagsulat sa mga programa sa radyo at sa tulong ng isang kaibigan ng pamilya, ang kanilang kwento ay nakarating sa Department of Migrant Workers and DMW na dating POEA at OWBA. Ang sigaw ng tulong mula sa Pilipinas ay mabilis na umalingaw-ngaw hanggang sa Riyadh. Ang DMW ay direktang nakipag-ugnayan sa Philippine Embassy. Nagsimulang mag-ipon ang mga kinatawan ng embahada ng lahat ng dokumentong maaaring magpatunay sa kawalan ng kinalaman ni Dayan sa kaso, ang kanyang kontrata sa trabaho, ang mga record ng kanyang remittance na nagpapakita ng regular at maliit na halaga lamang at mga testimonya mula sa recruitment agency. Sa Riyadh, nakilala ni Dayan si Consul Agnes Villanueva, isang veteranong opisyal na kilala sa kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga OFW na nasasangkot sa mga kaso. Sa unang pag-uusap nila sa loob ng isang maliit na silid sa kulungan, tinitigan ni Consul Villanueva si Dayan sa mata. "Dayan, makinig ka," maring sabi nito. "This will be a long fight pero hindi ka namin pababayaan, lalaban tayo." Ang mga salitang iyon na binitawan ng may katiyakan ay naging kalasag ni Dayan laban sa unti-unti nang gumagapang na desperasyon. Bawat linggo dinadalaw siya ng mga taga-embahada, dala-dala hindi lang ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at toiletries, kundi pati na rin ang balita tungkol sa takbo ng kaso at higit sa lahat ang lakas ng loob na kailangan niya. Habang tumatagal ang investigasyon, isa-isang lumabas ang mga ebidensya mula sa mga cellphone, bank records at surveillance na nagpatunay na si Khalid Al-Motayri ay matagal nang nasa watchlist ng mga autoridad. Sa daan-daang dokumento at digital na bakas na kanilang sinuri, malinaw na wala ni isang text message, tawag o transaksyon sa bangko na nag-uugnay kay Dayan bilang kalahok sa operasyon. Siya ay, sa lahat ng ebidensya, isang anino lamang sa kanilang mundo, isang aninong walang kamalay-malay. Nang maglabas ng opisyal na pahayag ang Philippine Embassy sa Saudi authorities, idiniin nila walang direktang ebidensya laban kay Dayan Almonte. Inirekomenda nila na siya ay palayain habang nagpapatuloy ang paglilitis laban sa kanyang amo at sa mga totoong sangkot. Sa loob ng kulungan, nang marinig ni Dayan ang balitang ito mula kay Consul Villanueva, naramdaman niya ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nakatulog siya ng mahimbing, yakap-yakap ang pag-asang malapit ng matapos ang bangungot. Hunyo 2017, matapos ang mahigit 3 buwang pagkakakulong sa masikip na selda, iniharap si Dayan sa unang pagdinig sa korte. Sa bawat hakbang niya papasok sa korte, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ang malamig na sahig na marmol, ang matataas na kisame at pisi, ang seryosong titig ng mga taong naroon at ang mga salansa ng dokumento sa mesa ng hukom na magdidikta ng kanyang kapalaran. Sa tulong ng isang abogadong inirekomenda ng embahada, iprinisenta ang mga ebidensya, ang kanyang pagiging isang ordinaryong empleyado lamang, ang kawalan ng anumang koneksyon sa mga transaksyon at ang lohikal na konklusyon na siya ay isang biktima ng pagkakataon, isang inosenteng nadamay sa krimen ng iba. Sa mga sumunod na linggo ng paglilitis, unti-unting nabuo ang buong larawan ng operasyon at sa larawang iyon si Dayan ay wala. Sa bawat pagdinig, laging may kinatawan mula sa Philippine Embassy na nakaupo sa likuran, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Sa mga bihirang pagkakataon na pinapayagan siyang tumawag sa Pilipinas, naririnig niya ang tinig ng kanyang ina. Humihikbi, ngunit pilit na nagpapakatatag para sa kanya. "Anak, magpakatatag ka, nagdarasal kami, uuwi ka," paulit-ulit na sabi nito. Ang mga salitang iyon ang kanyang naging gasolina. Habang hinihintay ang pinal na desisyon, inilipat si Dayan mula sa kulungan patungo sa custodial
facility ng embahada. Isang malaking ginhawa. Ligtas siya, malayo sa panganib ng kulungan at napapaligiran ng mga kababayang nag-aalaga sa kanya. Agosto 2017, isang mainit na araw sa Riyadh. Sa harap ng korte muling tumayo si Dayan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ito na ang araw ng hatol. Binasa ng hukom ang desisyon sa wikang Arabo. Ang bawat salita ay parang isang mabagal na patak ng tubig at hinihintay ni Dayan ang huling bagsak nito. Isang interpreter na katabi niya ang marahang bumubulong ng salin sa Ingles. The court finds no evidence linking Ms. Dayan Almonte to the criminal activities. She is hereby acquitted of all charges and is free. Malaya na siya. Sa sandaling iyon, bumigay ang lahat ng emosyong ilang buwan niyang pinigil. Bumuhos ang kanyang mga luha ng ginhawa, ng pagod, ng pasasalamat at ng pangungulila na matagal niyang tiniis. Niyakap niya ang kanyang abogado at si Consul Villanueva, maging ang mga tauhan ng embahada na sumubaybay sa kanya mula sa unang araw ay hindi napigilang mapangiti. Sa wakas, ang kanilang pinaghirapan ay nagbunga. Makakauwi na si Dayan. Sa mga sumunod na linggo habang nasa shelter facility ng embahada, inayos ang lahat ng papeles para sa kanyang repatriation. Araw-araw nakakatanggap siya ng mga mensahe at tawag mula sa kanyang pamilya. Sa bawat pag-uusap, ramdam niya ang hindi maipaliwanag na pananabik ng kanyang ina, ang tahimik na pasasalamat ng kanyang ama at ang paghihintay ng kanyang mga kapatid. Noong Setyembre 2017, halos isang taon matapos siyang umalis, muling tumuntong si Dayan sa paliparan ng Riyadh, sa parehong paliparan kung saan siya unang dumating na puno ng pangarap. Ngayon paalis siya, dala ang parehong maleta, ngunit may ibang kwento ng nakaukit sa kanyang puso. Sa loob ng eroplano habang nakadungaw sa bintana, pinagmasdan niya ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting naglalaho sa ibaba. Kasabay ng paglaho nito, binitawan niya ang bigat ng mga alaala. Nagdasal siya, isang panalangin na sana'y wala ng ibang OFW ang maranasan ang bangungot na kanyang pinagdaanan. Paglapag sa Pilipinas, sa Ninoy Aquino International Airport, isang pamilyar na eksena ang sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon siya ang hinihintay. Sa gitna ng mga taong nag-aabang na tanaw niya sila, ang kanyang ina, ama at mga kapatid. Tumakbo siya, ang mahigpit na yakap ng kanyang pamilya ang sumalubong sa kanya. Isang yakap na naghilom sa lahat ng sugat. Umiyak sila ng sama-sama, hindi na sa lungkot kundi sa galak ng muling pagkikita. Umuwi na siya. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, binigyan si Dayan ng pagkakataong makapagsimulang muli. Nakalikom siya ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng halos 700,000 na ginamit niya upang palakihin ang kanilang maliit na tindahan at suportahan ang kanyang pamilya. Sumailalim din siya sa psychological at mental health treatment para tulungan siyang malampasan ang trauma ng kanyang karanasan. Samantala sa Riyadh, nagpatuloy ang kaso ng kanyang mga dating amo. At noong Disyembre 2017, tuluyang binasa ng korte ang sentensya, habambuhay na pagkakabilanggo at mabigat na multa para kina Khalid Al-Mutairi, Hibak Kasim at sa iba pa nilang kasabwat. Ang batas ay umiral. Ito ay nagsilbing isang malinaw na babala sa mga sindikatong matagal nang kumikilos sa rehiyon. Mula sa kanilang tahanan sa Laguna, tahimik na ipinagpasalamat ng pamilya Almonte ang hustisyang nakamit. Alam nilang ang kabutihan ng mga taong tumulong at ang kapangyarihan ng katotohanan ang nagligtas sa kanilang anak. Para kay Dayan, iyon ang hudyat ng pagsasara ng isang masakit na kabanata. Ang karanasan ay nag-iwan ng mga peklat na hindi na mabubura, ngunit nagpatibay ito sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Natutunan niyang ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito kahit nanginginig ang buong pagkatao. Ang kwento ni Dayan Almonte ay hindi lamang isang kwento ng krimen at inhustisya. Ito ay isang testamento sa katatagan ng espiritu ng tao, isang paalala sa mga panganib na kinakaharap ng ating mga bagong bayani sa ibang bansa at isang patunay na sa pinakamadilim na sandali ang pag-asa, pananampalataya at ang hindi natitinag na pagmamahal ng pamilya ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa atin pauwi.